reaksyon ukol po dito kay Sara Duterte sa sagot niya sa House of Committee on Justice. Oo, kasi kahit itong si Terere dun, talagang nag-init din sa mistulang sagot ni Sara Duterte na parang humihingi ng tulong sa Supreme Court. Tama. Di ba? Parang ibinabalik. Hindi naman nila sinabi na pupunta sila sa Supreme Court. Pero yung, di ba? Yung pattern na tinatahak na naman nila Sara Duterte ay parang patungo na. Pattern noon. Patungo na naman po doon. Ngayon, pakinggan nyo si Terry doon. Pakinggan natin. Answer at Kautelam at 4:30 p.m. No? Dito po sa Biro mo, 4:30, no? Pasaway talaga, no? May sayad talaga si Sara, no? Ano ba dapat ang oras? Ang aga-aga, alas 5, tapos na yung kongreso, Nangaasar talaga, Pwede naman alas 12 ng tanghali. Di ba? Putik, ginawa talaga 4:30, talagang hindi mo na nagkantay talaga, Talagang may something talaga. may something talaga sa utak, May sakit talaga. Di ba? Ibang klase. Tarantado, no? Oo. pero totoo, parang hindi po ito sagot Kasi nagpapalusot na po yung Vice President Duterte. Nagpapalusot daw pa rin. Halata naman, di ba? Nagpapalusot lang. Kasi nga po, napakababaw ng dahilan, sabi ni Terry Ridon. Ang dahilan po, iba ang procedure sa presidente, iba ang procedure kay Sara. Ano ba naman yun? Ang hihina ninyo. Naka-live yun Kita-kita po ng buong Pilipino kung ano ang procedure na ginawa, di ba? Talaga, gusto talaga nilang idein na ibalik ang issue kay Presidente. Wala na Wala nga Bumagsak na nga sa sufficient in substance Di ba? Tama. Bakit hindi na lang i-accept ni Sara Duterte yung fake niya? Oo. Na talagang may impeach na talaga siya. Hindi, tsaka, Mima, hindi naman, porket na ganyan, impeach ka na Meron Senado Ba't ba tarantan-tarantan sa Kongreso? Kaya nga ba kaya ng proseso ng impeachment? So, hanggang step 5 yan. Anong kinakatakot mo, Sara Duterte? Meron, di ba, meron tayong tinatawag na sufficient in form, sufficient in substance. Tapos may tatlo pa yan, yung pagsasubmit. Pupunta muna sa plenaryo. Tapos, ayan na nga, yung binigay niya ng 10 days. Diba? Binigyan ng 10 days para sumagot. Ayan na nga, sumagot siya ngayon. Ngayon, sasagot naman yung Committee on Justice. So, madaming process ang impeachment, Hindi to biro. Dito pa lang sa sufficient and substance, mukhang nanginginig na kayo. How much more pa kaya kapag yung plenaryo ay ipinasa na ito dito sa sa Kongreso, tapos pagbobotohan na. Tapos ito pa, wala pa nga tayo sa pinasapasampi na May papasampi na po dyan. Halimbawa po, para patunayan yung mga bank records, papasampi na nila yan. Wala pa tayo doon. Wala pa nga tayo sa exciting part Biglang medyo may kuskus balungos na kayo na. Technicality na naman. Napakabobo po nung dumidiscarte ganyan. Pambobong diskarte po yan. Ayan po yung diskarte ng mga abogadong pulpul. Technicality. 16 na yung abogado mo, ganun pa din. Ganun lang po. Concept ninyo. Grabe, no? Tapos yung marinig mo nga yung anak ni Panelo na ang gusto po, hindi daw talaga magkakilala. Isang beses lang daw talaga pinipilit nila si Ramil Magdiriaga. Isang beses lang. Pinilit pa daw nung inauguration na picture. Grabe, no? Di ba? Kaloka. Sige, tuloy tayo din kay Terry doon. She's challenging the proceedings itself. Sabi, it is violative daw po of our due process. And wala daw po ultimate factor. Wala daw ultimate fact. Wala daw ultimate fact. Yung sinasabi ni Sara Duterte. Paano walang ultimate fact? Unang-una po, inuulit namin, may COA record. Ano po ba yan? Meron po tayong Youth Summit. Meron po tayong mga witness na Ramil Madriaga, COA, DepEd officer. Yung mga nagsalita, against sa kanya, yung mga hearing. Meron po tayong AFP generals na kinuha na nila ng certificate. Diba? Tapos, ito pa, yung isa, yung sabi niya, yung una, violating due process. Paano po binviolate yung due process? Kaya nga, binigyan ka nga ng 10 days.
magpapaliwanag ka. Oo. Oh. Ano pa bang hinahanap ni Sara? Ano pa ba sinahanap mong due process, Sarah? Etong ginagawa sa'yo ngayon, this is the due process. Oo. Hindi niya lang talaga mag-gets kasi nga bugita talaga siya. Pwede pa natin sabihin nun dati na winantered vote ka, hindi dumaan sa due process. Kunyari, sabihin na natin, sige na, oo na. Okay, Pero ngayon, hanggang step by step, pinapakita mo sa taong bayan ng due process. Sinusunod ng maayos. Paano masasabi mo na violating due process? Oh. In the first place nga, nung unang impeachment, wala naman talagang na-violate dun eh. Totoo. Yung problema lang talaga. Tineknikal na naman. Technical nyo lang eh. Kasi yung mga appointee dyan sa Supreme Court, appointee ng tatay mo. Oo. Tsaka yung sa Senado, meron pa agad sila. Wala pa yung impeachment. Nasa Kongreso pa lang. May boto na agad sila. Oo, may boto na. Sasabihin pa nila, inopen na kagad yung hindi pwedeng tumawid sa 19, sa 20. Oo. Meron pang fourth with ng ina mo ka, cheese escudero, ina mo ka. Matahimik ka, ina mo. Napabura tuloy si Lolo eh, no? Po yung dalawang impeachment complaint po na deemed sufficient in substance. So, naglilinaw tayo ngayon na yung on vote count, no? Wala pong katotohanan doon. Kasi una, wala pong binabiolate, no? Na due process. Tama. Kaya Vice President Salen Pen. Kasi mo yung Ay, hindi. ito nga po yung pagkakataon, binigyan mo siya ng pagkakataon. Yun. Oo. No? Dito po sa mga asunto na hindi ho niya sinagot point per point. So, ibig sabihin, yung pong mga grounds na binabanggit, culpable violation of Constitution, the Death of Public Trust, other high crimes, campaign corruption, hindi po ito sinagot point per point. Yes. Na atin pong pangalawang Pangulo. Yun, Mima. Wala daw pong binabanggit na mga ultimate facts. Pause mo. Ayan po. Yan, dyan na tayo tataas ang kilay ngayon. Bakit po? Yung reklamo sa kanya, betrayal of public trust, hindi sinagot. Graft and corruption, hindi sinagot. Bakit hindi sinagot? Ayan na naman po ang pagtakbo na naman sa Supreme Court. Ibig sabihin, hindi siya sumagot. Ang gusto niya, sumasagot siya doon sa Supreme Court dahil questionin niya ang legalidad ng impeachment process na naman. Ayan na naman. Malakas sila sa Supreme Court. Anong gagawin natin? Hindi naman pa pwede yan. Nakadagan yan sa'yo. Sa paningin niya at pananaw mo, walang due process, ikaw yun. Tapos, kung gusto mo, lagi kang kasi, in the future, na mga sitwasyon, gagamitin yan eh. Magagamit ulit yung ano na yan eh. Bakit pa tinalag natin ang impeachment kung ganyan may takbuhan? Hindi ganon. At saka ito yung pinaka-pangit na part. Kasi, yung impeachment na dapat sana padaliin kasi, siyempre, kailangan nating tanggalin yung mga corrupt na public officials. Totoo, kaya nga ginawa eh. Ang nangyari ngayon, parang mas lalo pinapahirapan patanggalin ang mga magnanakaw. Yan nga po, kaya po ginawa yung impeachment. Kasi po, ang impeachment, gaya nga sabi ni Mima, pinapatanggal po natin yung imposible. Presidente, vice-presidente, mga makakapangyarihan po. Imposible mo patatanggal yan. Isa lang kinakatakutan nila, impeachment. And yun nga po, pag nandun na tayo, bakit mo naman patatagalin yun? Na hindi naman dapat. Hindi mo patagalin yun. Kasi kung nai-involve ang pinakamakapangyarihan, huwag mo na patagalin. Kawawa tayo eh. Yung Pilipino, taxpayer ako. Taxpayer. Ang bobobo, di ba? Diba? Naghihirap tayo dahil sa mga pagnanakaw nila. Magnanakaw na nga eh. Kailangan na nga i-impeach, papahirapan pa. Huwag naman gano'n. Diba? Ang problema din kasi dito sa mga appointee ni Digong, matagal din tong matanggal sa pwesto. Hindi naman kasi to sila pwedeng tanggalin agad hanggat hindi pa sila nasa retiring age eh. So, kaya malakas din yung amor ni Sara Duterte na lumapit dito sa Supreme Court kasi may mga utang na loob yung ibang mga tapos sabi pa ni Sara, judge dyan. tatakbo siyang presidente dahil ganyan-ganyan. Tapos, yan lang pala plano niya. Tatakbo siya ng presidente. Pwede daw may ma-impeach uli, may ma-impeach again na laging may impeachment na yan. Lagi may impeachment talaga, lagi mo tinatakasan eh. Ano akala mo? Gusto mo pag wag na kami mag-impeachment? Paano yung ninakaw? Paano yung transparency? Paano yung pananagutan? Tama. Diba? I think exhaustive ho yung mga facts eh. Na
misuse of confidential funds. Yung death threat against the President, Oo. the former House Speaker, and the First Lady. Yung kanyang salin. No? So these are ultimate facts that will be proven in the course of all of the proceedings of impeachment, even if we go to trial. No? So, yung po answer niya Vice President Duterte, sa totoo lang walang laman. It's Oo. I think a 13-page document. Biro mo, 13 page lang, oh. Saka makakita po, 13 page of document lang. Grabe po yung reklamo, ah. Yung isang reklamo sa kanya, yung betrayal of public trust lang. Ilang beses, ilan yung i-explain mo doon. Oo, 13 pages. So, andyan na nga, nagbabadya na naman po ang pagtakbo sa Supreme Court yan. Oo, 13 page lang, parang nanlalaro lang eh. Kasi kapag di naman sila sumagot, edi mas mapapadali yung process ng impeachment. Ngayon, sumagot sila, kineme na lang ata yun. Parang trip na lang ata nila yun. Diba? O, continue tayo. The mandate of the committee and also challenging po the complaints themselves. Okay. And syempre, ito naman ay susuriin ng House Justice Committee and kinakailangan din kung tanggapin man nila o hindi yung laman ng sagot nitong ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano ang susunod na hakbang? Ang susunod pong hakbang, kailangan po mabigyan ng kopya yung pong complainant endorsers at bibigyan po sila ng 3 araw from receipt para magbigay po ng reply. After which, pagka po merong reply, pwede po mag-rejoinder ang ating pong pangalawang pangulo. Sige. Reply pa. Yun na. Counter para mas... Ayan na yan. Pag nag-rejoinder na, nandun na yan sa Supreme Court. Oo. Ayan na yan. Ano na nila eh. Talagang planned. Medyo magaling din yung kampo ni Sara Duterte. Ayan po si Terry Redon, narinig nyo ha. Yan po yung bloodbath na sinasabi ni Sara. Asa na po ang bloodbath mga DDS? Akala ko ba ready ka na? Sara Duterte. Yan po yung natin eh. Ganyan po ba yung gusto natin maging presidente? Bloodbath, lalabanan ko yan. Lahat kayo, manginginig ang tumbong nyo sa akin. Pero, ayan, tatakas kita naman sa technicality. Nakakahiya po yun, nung tumatakas ka sa technicality mo rin dadaanin. Diba? Ang pangit po nun. Ang pangit po nun, technicality mo lang dinadaya. Mahina po yun. Abogado ka na eh. Hindi na mo siya pula kayo noon, diba? Nung kinasuhan siya, siya yung mismo nag-abogado sa sarili niya. Tama. Diba? Kaysa naman sa'yo Sara Duterte. 16 ng abogado mo. 16 na abogado mo. Tapos ayan lang ipapayo sa'yo. Oo. Technicality, putik na naman. Ayun lang ba kaya ng mga magagaling na abogado ngayon? Ang ipayo, technicality. Bakit? Para tumakbo na naman sa Korte Suprema. Pang-aabuso na po yan. Pang-aabuso yan. Grabe. Parang pangit na tingnan ng Supreme Court na to. Oo, kasi pag ganyan po yung justice system natin, isipin mo, i-implement mo po yan sa mahirap. Kawawa po yan. Lalo na, katulad nila Sara na maraming perang tinatago. Kaya nila mambraso ng hustisya. Pambabraso na po yan eh. Guys, sobrang natatawa kasi kami. Diyos ko, alam ninyo, kahit umabot pa ng bilyon, ang perma, na gagawin itong mga DDS. Ano bang pirma yun? Tay, ina mo naman. Pwede man yung kasi, parang ganito yung logic nila eh. Pipirma sila. So parang binibigyan nila ng force ang Supreme Court. Napayagan sila. Pinipressure nila eh. Kasi meron daw silang perma na 250,000. Yes. Anak mang tete, 250,000. Gaano ba kadaming botante ni Sara? 32 million? Tapos 250,000 lang yung ano ninyo. Yung ipapakita nyo sa Supreme Court. Doble natin yung law. Magpaperma din tayo ng 500,000. Para hindi mapawis, hindi ko. Diba? Kita mo, tay ina mo naman. Ang perma nila po, tay ina mo naman. Tay kami naman, sabi ng mga DDS. Hoy, post na Jassy. Ayan po, March 30, magkita-kita na naman po. Nag-aanyaya na naman po sila sa Supreme Court. Na kahit ano pong gawin natin, sinasabi nga namin sa inyo, na kahit magkikisay-kisay sila doon, ialay nila si Joey Bantot, ialay nila si Chopa Moreno doon para sa Supreme Court. Wala pong gagawin ng Supreme Court dahil ang ICC po, wala akong pakialam. At wala nang jurisdiction ng ICC sa bansa. Oo. Kasi matagal na nga tayong umalis. Alam mo,
ang ano nito, ang pasimuno nito, itong si Larry talaga eh. Mm. Si Leo Ray pala, oo. Oh, si LRY at saka yan si Alpotera. Yan po yan. Ang mga tarantadong hinayupak na to eh. Oh, grabe po. Gaya nga nung sinasabi namin sa inyo, at sila ang bumubuhay dito sa backbone ng Duterte. Oo. Dahil pinaglalaman-lamanan po nila ang mga vlogger para po, ayan, sumiklab yung ina mo naman na papauwi sa ICC. Na imposible na po. Uy, oo, Diba? sobrang imposible. Alam ninyo, kung gusto ninyong makalaya si former President Duterte, at the end of the day, yung kailangan yung kausapin dyan si Sara. Oo, si Sara. Si Sara yung dahilan kung bakit talaga nandyan pa sa Dahig the Netherlands yung ama niya. Ayaw ba Mm. naman ipakita sa ating mamamayang Pilipino? Mm. O paano natin malalaman na si Digong ay butot balat na lang? Oo, Paano natin malalaman na si Digong ay long hair na? tama. O paano natin malalaman yun? Ay puro lang sila kwento, puro lang naratibo na ipapakalat nila tapos kakainin nyo na mga hinayupak ng mga DDS Oo, kayo. tanga kayo eh. Di ba? Eh, alam nyo, ito lang yan eh. Bago natin idiretso to isinashoutout ko muna yung mga tao na gustong magpabalik sa ICC tayo. Oo. Wag muna. Kaya hindi pa priority ng Pangulo kasi wag muna po. Hanggat nandyan si Digong hindi namamatay sa ICC, wag muna tayong bumalik. Dahil pag bumalik po tayo, ibig sabihin nun, pwede po tayong pumasok sa Rome Statue, pwede po si Digong dito i-interim. Oo. Oo. And then release, pwede siyang bumalik ulit sa bansang Yun ang iniiwasan natin. Wag muna. Antayin muna natin malagay sa garipon. Si Tay ina mo naman sa garapon. Ano kaya reaction ng mga vlogger no? Oo. Ni Leo Ray. Kapag Oo. itong mga vlogger niya yung pumalpak, hindi Oo. ko papagalitan din ito. Hmm. O kasi po, papapuntahin niya sa Supreme Court. Oo. Tapos, ang Supreme Court bigla namang, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon bias ang Supreme Court. Oo. Mapapakamot na lang niya. Ano? Hindi, tsaka kung kakampiyan ng Supreme Court to, kahit Mima, magdesisyon sila na pauwi nyo yan ICC, hindi mapakinggan ng ICC yan. At saka malabo din naman napakinggan sila ng Supreme Court. Mm. Dahil unang-una, ano yun, sa susunod na mga pangyayari, puro pressure na lang yung gagawin. Oo. Ganun na, kunyari, okay, si Sara Duterte naman na nandun sa Dahig the Netherlands. Hmm. Magsagawa ng signature campaign itong si Kitty. Ah. Di ba? Nakakuha sila ng 32 people na pirma. 32 katao na pirma. Ah. Ito, may 32 na tao, mamirma, na nung si Sara Duterte pauwiin. Oo. Tapos na-pressure nila sa Supreme Court. Hmm. Pauwiin natin, gano'n na lang ba yung dadali? Oo, hindi. Dapat ang Supreme Court po, binabasihan natin yung nasa batas. Yan pong ginawa kay Digong, huwag natin kalimutan, nasa batas po yan. Yan ay sakop ng international law. Yan, na pwede po tayo makipag-coordinate sa international law kapag meron pong pending case doon. At ang pending case na po niyan ay nakitaan po ng substance sa Supreme Court, ay ng ICC, kaya po napunta po dyan ang corduroy na betlog ni Digong. At saka even the Supreme Court, walang sinasabi na kinidnap si Digong. Tama. Hindi nagsalita ang Supreme Court, Yes. walang statement ng Supreme Court, Hmm. walang balita na ang Supreme Court mismo nagsabi na kinidnap si Digong. Only the narratives of the DDS camp, yung naratibo na itong si Digong kinidnap. Which is Oo. hindi naman talaga. Kasi nga, 2017, pinuntayan doon. Oo. So, ang pinaka malupit dyan, nag-comply yung ICC. Oo. Na nakitaan nila ng probable cause na si Digong ay involved sa crime against humanity at kailangan magpaliwanag doon. Oo. At ito na nga po, dumating na ang pag-aresto, dumating na ang hearing ni Digong, yun po yun. Kaya ang Supreme Court po, para sa akin, palagay, tahimik po yan. Kasi nakitaan po nila ito ng proseso. Nakitaan nila ng tamang guidelines na pagpa-file doon. 2017 po yan. Almost ilang years in the making bago po na pupunta si Digong doon. At saka yung dagdag ko lang yung tayo kami naman signature campaign nila. Kunyari, pinunta nila sa Supreme Court. How can we sure
na yung perma ay same lang din yung mga tanong. Ano ba yung tanong doon? Ba't sila pumirma? Kasi pwedeng sabihin na, o ito, libre pamasahe, o ito, may sabon kayo, perma kayo. Hindi natin alam eh. Diba? So, bakit papaniwalaan yan? Tsaka, tama ka doon eh, bobo yung nagpapirma dyan. Dapat sabihin nyo bago pumirma, sumasangayan po ba kayo na lumabag si Tatay Digong sa RA 9851? Yun eh. Lumabag siya sa RA 9851 para mag-against humanity. Pinagpapatay niya. Dapat kumpleto yung tanong nyo, hindi yung kinidnap po si Tatay Digong, sangayon ka ba mapauwi? Doon palang bias na hindi naman kinidnap eh. So, kinagago nyo po yung mga taong bayan. Kinagago tayo eh. Siyempre, ikaw, Mima, kinidnap po sa ICC po, kinidnap si Digong. Payag po ba kayo noon? Ay, hindi, pirma ka. Kasi alam mo, kinidnap. Pero hindi nila sinasabing may pending na demanda, may pending na reklamo ng crime against humanity. Hindi ko nga kasi mag-gets yung punto nila, Alpotero. Ba't ulit yung narrative nila na gano'n? Pinaglalaban nila pupunta sa Supreme Court, tapos ngayon magpapadala na ng yung tawag dito, ang gusto nilang mangyari kasi hindi na nga nila malibot, i-download mo na lang itong paper sheet na to. May pa QR code pa. Tas may pa-ID. Kung nagawa nga ni Sara Duterte yung Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, pamemeke ng pera. Yan pa kaya? At saka buwa-violate din kayo dyan, saan? Sa Supreme Court. Wala naman ganyan sa konstitusyon eh. Download the app, scan the QR code. Mga takasan ng sa konstitusyon nakasulat yan. Bago kayo gumawa ng bagay, kailangan po nakaantabay ang batas. Hindi yung gagawa ka lang ng invento mo sa sarili mo. Invento ka na, eto, QR code na lang natin. Putik, pirma yan, tanga ba kayo? Pinapauwi nyo, demonyo. Di ba? Hindi ordinaryong demonyo pinapauwi nyo. Demonyo talaga. Nuknukan ng demonyo pinapauwi nyo, tapos QR code lang. Uy, natatawa ako dito sa trabaho. Ano ba naman kasi, Leo Ray? Yung mga inuutos mo, talagang hindi namin alam kung may gagalit kami or matatawa eh. Kasi, parang ganyan pa yung binabayaran ninyo. Pero mo, laki ng vlogger nila, 500,000, yan. Tapos madadaki. Kaya si Chupa Moreno, kita mo, branded daw lahat, 400,000, tapos nadali lang sa ibig. Hindi, tsaka, tinakbo ni Chupa Moreno yung Yung pera nila. Vloggers. Kasi, alam mo bakit? Ayaw magpatira ni Alvin eh. Yung tipong respeto ka. Sa mata ng mga DDS. Tapos nadali ka lang sa igit. Igit mo yun eh. Tapos ito namang si Alpotera. Di ba? Respetong nurse daw. Pero tingnan mo, naging bayaran. Hindi si Igit, hindi na sa Tio Moreno. Ano na siya? Chubol. Tangin lang yan. Diba? Kakaya, putik, Gago na kakaya, yun. Igit, putik. Hindi na kayanan, Tangin lang yan ang pangit. Naigit. Sa sauna. Ang lakas ng loob pa yan ni Chubol na Nagtanong comment section siya. Yung pwede na mag-comments yung mga followers niya. Hinali mo naman ng mga kakampi. Tapos napapalitaan natin, yung kapatid pala nun, drogista din pala. Sa Bukidnon ba yun? Takinang yan. Yan ba yung mga vlogger mo? Diba? Ganyan yung mga narrative nila na mga vlogger. Mga addictus, binidictus din pala eh. Grabe yung mga... Tapos yung isa pa, si Joey Bantot, Hindi naliligo. Ano sabi? Tignan nyo po, ang dami na nito sa Dumaguete. Pag nakita mo, 15 piraso. Dami para sa kanila yung 15 piraso, Grabe yung mga vloggers nila, yan, mga minamahal. Nagkatuwaan lang ako. Iba-iba isip nila wala kasi talaga imagination eh. Ang lupit ng imagination nyo, bilib kami sa inyo.
Tapos nakakatawa. May mga social climber kasi tayong mga kalaban ng vlogger. Oo, no? Yung picture, kinuha lang pala sa Pinterest. Oo, nakakaya. Alam niyo po, wala akong magsama mag-flex eh. Di ba? Wala masama mag-flex. Pinaghirapan mo yan eh. As long as sa'yo. Pero, flex ka ng flex. Ang yabang-yabang mo. Kasi sinamak niya pa yung mga sumisweldo ng 16,000. Oo. Ibig sabihin, pag 16,000 ang sweldo mo, bawal ka nang magsalita, bawal ka mag-comment. Bawal ka. Okay. Ako tingnan mo. Si Mima, hindi po nakakahawak ng ganong kalaking pera, 16,000. Hindi po kung ganon nakakahawak ng kalaking pera, malimit na nga sa akin, 1,000, 2,000, malaki na yun. Pero bakit parang tinatanggalan nyo kami ng karapatan, di porket malaki lang yung sweldo mo? Oo, laki. Bawal daw siya kausapin kasi grabe daw ang sweldo niya. Pusik. May sinabi siya doon if your shoes is not worth it, Oo. diba? Parang, ba't kita pag-aasal? Pinakita yung mga Air Jordan, mga Rolex. Usapang Rolex tayo dyan, mga boy. Oh, Wow. ayan, Si Mima na Rolex. Pero tahimik lang. Tahimik lang. May flex tayo ng Rolex. Yan ang sinasabi natin. Tahimik lang. May tatak yan sa loob. Huwag kami naman. Hindi tayo nagbibiro. Tingnan ninyo. Paano ba kasi tayo ito? Meron siyang tatak dito sa loob na, paano ba ito ipakita? Ayoko. Yan di ba? May tatak dyan. May tatak. Alam niyo yung mga ganong bagay kasi, ay, okay yan eh. Pinaghirapan mo. Pero yung iyayabang mo, ano ka ba? First time ka bang magsuot ng relo? Ayop ka? Yan tingnan nyo, Versace. Kita nyo, simple lang. Ganun lang. Ganun lang dapat. Kukulango. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke,
ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.